Ang pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon ang kabilang sa binigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naganap na mga pagpupulong ng ASEAN leaders sa Lao PDR. Sa ambush interview, sinabi ni Pangulong Marcos na binigyan diin niya ang pagsunod sa Rule of Law at United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ay sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. No, I didn't specify the details, but it is that's the general principle of the adherence to the rule of law and the UNCLOS. And just as a general thing, we'll have a chance to get into more detail maybe in the next couple of days. Sa intervention ni Pangulong Marcos sa plenary session, ipinaliwanag niya ang halaga ng digital economy sa connectivity ng ASEAN at ng pagkakaroon ng mapagkakatiwalaang digital environment na magbibigay daan ng bagong oportunidad at pag-unlad ng ASEAN. Bukod rito, malaking banta rin anya ang climate change sa sangkatauhan at hinaharap ng rehiyon. Kaya naman nanawagan si Pangulong Marcos na suportahan ang mga magsasaka at mamuhunan sa mga makabagong teknolohiya sa agrikultura para mapalakas ang food systems. Naging keynote speaker rin ng Pangulo sa ASEAN Business and Investment Summit. Inilatag dito ni PBBM ang mga reforma at polisiya ng administrasyon upang makahikayat ng mga mamumuhunan lalo na sa renewable energy. Sinamantala rin niya ang pagkakataon para anyayahan ang mga negosyante ng ASEAN na tignan ang mga oportunidad sa Pilipinas. So let me put on my salesman's hat for just a while and invite you to explore the investment opportunities that are on offer. We are targeting industries like green metals, battery manufacturing, energy equipment, data centers, and agribusiness. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.